Wellman TV. Ricardo Willis. Salamat. Load. Kabanata 6 na mga babae, wala talaga silang katwiran. Beep. 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 Makalipas ang 10 minuto, muling tumahimik ang tunog ng instrumento. Mula sa kanang hinlalaki ni Dylan, damaloy ang dugo na may bahid ng asol. Matapos kunin ang dugo ng manok, himalang tumigas ang kalagayan ng batang lalaki. Sige. Ayos lang talaga. Napaluha si Albie sa tuwa, sa sobrang tuwa. Pinunasan ni Luca ang kanyang pawis at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Ngayon lang, na-pressure siya. Kung may nangyari sa anak ni Albie sa ospital, isasara ang ospital na ito at siya mismo ay baka hindi rin magkaroon ng magandang wakas. Si Dr. Atkinson, parang laso na talaga ang young master. Tanong ni Miranda. Galit na pinandilatan ni Albie si Luca. Nalason talaga ng cafeteria ng ospital ang anak ko. Hindi pwede. Paano tayo? Hinding-hindi namin lalasunin ang sinuman. Namutla si Luca habang nagsasalita. Sa sumunod na segundo, nahadyap ng kanyang peripheral vision ang isang termo sa kalapit na mesa. Sa loob ay natirang sabaw ng ahas. Saan nanggaling itong snake soup? Biglang may naisip si Luca at nagdududang nagtanong. Ginawa ng misis ko para kay Dylan, para pakainin ang B** niya. Anong mali? Tanong ni Albie. Alam ko na ngayon. Ang problema ay sa sabaw ng ahas na ito. Ang cafeteria ng ospital ay may puting labanos ngayon. Ang parehong mga pagkain ay hindi lason sa kanilang sarili, ngunit ang pagkain ng mga ito ng magkasama ay maaaring maging banta sa buhay. Napailing si Luca na may mapait na ngiti at bumantong hininga. Hindi ko ini-expect na naisip na pala ng binata kanina. Tama siya sa lahat. Nang matapos siyang magsalita ay ilang beses na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Albie. Dahil pala sa snake soup na dala niya kaya muntik mamatay ang kanyang anak. Hindi niya maisip kung ano ang mangyayari kung hindi siya pinaalalahanan ni Ricardo bago umalis. Sa isang sandali, ang puso ni Albie ay napuno ng takot, pagkakasala, pasasalamat. The next second, he walked up to Miranda, Ms. Lo, mangyaring pasalamatan si Mr. Willis para sa akin. Gayun din, sumasang-ayon akong makipagtulungan sa iyong kumpanya ayon sa mga kondisyon na iyong iminungkahi noon. Pipirmahan natin ang kontrata sa loob ng ilang araw. By the way, kapag nagkita ulit tayo sa susunod, siguraduhin mo lang na darating si Mr. Willis. Siya ang tagapagligtas ng aking anak at dapat akong personal na humingi ng tawad at ipahayag ang aking pasasalamat. Ulit ni Albie. Hindi maiwasan ng maselang mukha ni Miranda ang pagtataka at pagtataka. Sige. Pumayag si Albie sa collaboration. Hindi makapaniwala si Miranda kung gaano kabilis ang mga pangyayari. Napagtanto niyang nagkamali siya tungkol kay Ricardo. Sa kabila ng pagtulong sa kanya, itinaboy niya ito. Ano ang gagawin niya ngayon? Kinabukasan, alas 7:30 ng umaga, nagmumuni-muni si Ricardo nang makarinig siya ng ingay mula kay Nora. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakaramdam siya ng matinding enerhiya kahit na hindi siya nakatulog buong gabi. Ang enerhiya ng dragon na umaagos mula sa kanyang kaliwang bato ay nagpatuloy sa pagpapakain at pagpapalakas sa kanyang B***. Ginugol niya ang gabi sa pag-aayos at pagsasanib ng mga alaala sa kanyang isipan. Ang Dragon Soul Immortal Technique ay isang martial art na may kasamang mga diskarte sa pag-atake, pagtatanggol, at pagpatay. Ang kanan ng Dragon Emperor ay isang malawak na medikal na kasanayan habang ang Dragon Gaze Heavenward Technique ay humarap sa panghuhula mula sa personal na paghula hanggang sa paghula ng pambansang tadhana. Daddy. Sa sandaling iyon, isang malambing na boses ang narinig. Nagising si Nora at sa pagmulat niya ng kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang ama na nakaupo sa tabi niya na puno ng saya ang mga mata. Anong pakiramdam mo? Masayang tanong ni Ricardo na hinawakan ang maliit na mukha ng kanyang anak. Sa katunayan, sa puntong ito, pagkatapos na maipasok ang enerhiya ng dragon sa kanyang mga mata, kitang-kita niya ang pisikal na kondisyon ni Nora. Maganda ang kalagayan ng bata sa pangkalahatan ngunit mayroon pa ring pahiwatig ng itim na enerhiya na namamalagi sa loob ng kanyang bone marrow na nagpapahiwatig na hindi pa siya ganap na nakaka-recover. Gutom na ako.
I want to eat fried dough stick. Ang maliit na bata ay nagpout at hinimas ang kanyang maliit na tiyan na parang matako na kuting. Sige, bibili ako para sayo. Labis na kaligayahan ang naramdaman ni Ricardo nang marinig niyang nagugutom ang kanyang anak. Dati nang lumala ang kalusugan ni Nora, wala siyang ganang kumain at naisuka pa ang lahat ng ipinakain sa kanyang bibig. Ngayong sinabi niyang nagugutom siya sa sarili niyang inisyatiba ay nangangahulugan na ang mga bagay-bagay ay tumitingin. Hindi. Ayokong umalis ka. Gutom na ako pero ayokong umalis ka, anong gagawin natin? Hinawakan ng maliit ang kamay ni Ricardo at muling nagpout. Tumawa si Ricardo at nagkunwaring galit. Makinig ka, Nora, babalik ako kaagad. Oh, Daddy, hindi ka ba nakatulog ulit kagabi? Baka matulog ka muna. Ako, hindi ako gaanong nagugutom, masunarang sabi ng batang babae. Ngunit ipinagkanulo siya ng kanyang tiyan sa pamamagitan ng ilang malalakas na ungol, na nagpapula sa kanya sa kahihiyan. Hahaha, hindi ka pa rin nagugutom. Hindi pa ako pagod. Maghintay ka na lang dito, pang-aasar ni Ricardo habang pinagmamasdan ang nahihiyang ekspresyon ng anak. Bastos si Daddy. Pang-aasar ni Daddy kay Nora. Nagprotesta si Nora mula sa ilalim ng mga takip. Matapos patahimikin ang kanyang anak ng ilang sandali, lumabas si Ricardo para bumili ng piniritong dough sticks. Paglabas niya ng entrance ng ospital, nakatanggap siya ng tawag mula kay Miranda. Kahapon, ibinenta ni Ricardo ang kanyang sarili, sa kanya at pumirma ng isang kasunduan na kasama ang pagpapalitan ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Ms. Low. Sinagot ni Ricardo ang telepono. Bakit hindi mo ako sinundo? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na ikaw ang may pananagutan sa pagkuha sa akin sa trabaho mula ngayon? Pagdating niya sa linya, nagtanong siya sa tono ng pagtatanong, na sinaktan si Ricardo ng mga tanong. Hindi nakita ni Ricardo sa kabilang dulo ng telepono ang mukha ni Miranda na medyo namula. Sinabi niya sa kanya na magwala kahapon, kaya malinaw kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit ngayon, pagkatapos ng maraming pag-aatubili, sa wakas ay ginawa niya ang tawag na ito. Kaya ginamit niya itong pang-ibabaw na pagsalakay at pananakot para pagtakpan ang kanyang kahihiyan. Ano? Sunduin kita. Kahapon sinabi mo sa akin. Si Ricardo ay mukhang nalilito at hindi masyadong nahuli. Cut the crap. Pumirma tayo ng kasunduan kahapon at binayaran ko rin ang mga gastusin sa pagpapagamot ng iyong anak. Ano ang mali? Gusto mo bang mag-back out? Bahagyang ngumuso si Miranda at tinanong siya. Ako, si Ricardo ay pawisan. Ano ang ibig niyang sabihin ng gusto niyang mag-back out? Malinaw na siya ang nagsabi sa kanya na magwala at huwag na siyang makitang muli. Paanong naging kasalanan niya ngayon? Ang mga babae ay talagang hindi makatwiran na mga nilalang. Anong ibig mong sabihin? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Malamig na tanong ni Miranda na tila galit na galit sa pagbabago ng puso ni Ricardo. Kaya dapat ba kitang sunduin ngayon? Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Ricardo at nagtanong. Hindi na kailangan ngayon. Nasa office na ako. Paano kung sabay tayong magtanghalian sa cottage? Nang hindi nabibigyan ng pagkakataon si Ricardo na tumanggi, ibinaba ni Miranda ang telepono. Kabanata 7 ang nagdudulot ng gulo. Sa loob ng kalahating oras, dumating si Ricardo sa morning market sa West City District. Nakita niya ang isang piniritong dough stick na nakatayo sa gilid ng kalsada malapit sa entrance ng palengke. Ang dahilan kung bakit siya pumunta dito ay dahil alam niyang mahusay na langis ang ginamit nila dito. Boss, bigyan mo ako ng 2 pounds. Hindi, 5 pounds. Gawin mo lang ng 10 libra ng piniritong dough sticks. At 2 mangkok ng tofu pudding para maubos. Sabi ni Ricardo sa may-ari ng stand. Ang may-ari ng stand ay kakaibang tumingin kay Ricardo at nagtanong, Binata, narito ka ba para manggulo? Walang imak na umiling si Ricardo at sinabing, paano kung bayaran muna kita? Ang enerhiya ng dragon na patuloy na lumalabas mula sa kanyang kaliwang bato ay nagpalusog at nagpalakas sa kanyang D*, habang pinaparamdam din sa kanya na parang isang napakalalim na hukay na nangangailangan ng mga sustansya. Nagutom si Nora pero mas nagutom si Ricardo.
Pakiramdam niya ay makakain siya ng isang buong baka. Nang marinig ni Ricardo na gustong magbayad muna, ang may-ari ng stand sa wakas ay nakahinga at itinuro ang isang tumpok ng piniritong dough stick sa kanyang harapan at sinabing, ito lang ang mayroon tayo ngunit maaaring hindi ito eksaktong 10 libra. Titimbangin ko para sa iyo para mabayaran mo ang makukuha mo. Sige. Tumango si Ricardo. Sa oras na ito dumating din ang isa pang grupo sa breakfast stall. Sa kanilang ulo ay isang kahangahangang matandang lalaki na may hawak na isang malaporselanang batang babae na mukhang 6 o 7 taong gulang lamang. Bilang karagdagan, mayroong isang gwapong binata at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kahangahangang presensya. Lolo, sabi ni Dr. Bailey, hindi ka makakain ng mamantika na pagkain. Kapag nalaman ng lola ko na sumubo ka para kumain ng piniritong dough sticks, papagalitin ka na naman niya. Napabuntong hininga ang gwapong binata. Sino bang nagsabing lumabas ako para kumain ng fried dough sticks? Lumabas ako para mag-ehersisyo sa umaga, nakuha ko ba? Sinama ng tingin ng matanda ang binata. Sige, sige. Lumabas ka para mag-ehersisyo sa umaga. Halatang walang magawa ang gwapong binata sa kanyang lolo at walang magawa. Sinasabing may mga taong hindi kailanman lumaki, at ang kanyang lolo na dating dominanteng figure ay walang pagbubukod. Gumagamit ng magandang mantika ang lugar na ito at masarap din ang tofu pudding. Tara na at kumain ng kaunti. Walang pag-aalinlangan na naglakad ang matanda na may sabik na ekspresyon sa mukha. Boss, bigyan mo kami ng 4 na kilong piniritong dough stick at 4 na mangkok ng tofu pudding, walang pag-aalinlangan na utos ng matanda. Tinitimbang ng may-ari ng stall ang order ni Ricardo nang marinig ang kahilingang ito. Humingi siya ng paumanhin, nako, sir, pasensya na po pero naubos na po ang mga fried dough sticks namin. Bilang isang taong matagal nang nagnenegosyo, masasabi niyang hindi ordinaryong tao ang matanda sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. Wala na. Kung gayon ano ang mga ito? Kumunat ang noo ng gwapong binata at itinuro ang tambak ng piniritong dough stick. Binibili niya lahat ng ito. Tanong niya. Magalang na ipinaliwanag ng vendor, oo, siya nga. So siya na mismo ang kakain ng lahat. Kakayanin pa ba niya iyon? Bigyan mo kami ng kalahati. Hindi na hinintay pa ng binata ang sagot ni Ricardo bago ito nagdemand. Hindi maiwasang mapansin ni Ricardo ang pagmamayabang sa kilos ng binata. Sanay na siyang makitungo sa mga katulad niya. Pwede ba natin silang paghiwalayin ng kaunti? Tumingin ang vendor kay Ricardo para sa gabay. Kumunat ang noo ni Ricardo at sinulyapan ang matanda. Mahinahong sagot niya, sorry, I don't have enough for myself. Ayokong mag-share. Inis kay Ricardo ang inasal ng binata. Wala pa nga siyang sapat na pagkain, kaya bakit pa siya mamimigay? At saka, paano naman ang kalusugan ng matanda? Hindi mo maaaring kainin ang lahat ng iyon ng mag-isa. Ikaw ba ay isang uri ng baboy? Ang maliit na batang babae sa tabi ng matanda ay nagpout at nagsalita ng walang pakundangan kay Ricardo. Halatang hindi siya masaya sa kanya. Anak, ingatan mo ang bibig mo. Nanlamig ang mukha ng gwapong binata, na may babala. Hehe, hindi maganda ang kalusugan ng matandang ito. Ang pagkain ng piniritong dough stick ay maaaring humantong sa biglaang kamatayan. Buti na lang wala, casual na sabi ni Ricardo. Kung ganyan ang sasabihin ng binata ay hindi rin siya magalang. Ano ang sinabi mo? Ikaw ang nagtatanong Sa mga salitang iyon, nagbago ang ekspresyon ng binata at tinuro niya si Ricardo na mabangis na saway sa kanya. Ang taong ito ay hindi lamang marunong magpakita ng paggalang ngunit hindi rin alam ang kanyang sariling mga limitasyon. How dared na isumpa niya ang lolo niya? Anak, lumuhad ka at sampelan mo ng 10 beses sa mukha mo kung hindi. Base sa sinabi mo ngayon, maaari kang mawala sa mundong ito. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mabigat na aura ay nagsalita rin ng masama. Henry, Rowan, kalimutan mo na. Dahil ayaw niyang i-share, kaya huwag na natin siyang pilitin. Tara na. Gayunpaman, ikinaway ng matanda ang kanyang kamay at pinigilan ang kanyang apo at subordinate na gumawa ng anumang bagay.
Malamig na sumangot si Henry Ward nang hindi na nagsalita pa sa harap ng kanyang lolo, ngunit sa halip ay binigyan ng malamig na tingin si Ricardo. Gayunpaman, sa kaibuturan niya, napagpasyahan ni Henry na kung hindi niya aalagaan ang batang ito mamaya, mabibigo siya bilang tagapagmana ng pamilyang Ward. Huwag kang mag-alala, sir. Hahatiin ko itong pritong dough stick sa inyong lahat. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nang walang anumang pag-aalinlangan o paliwanag na kailangan, kinuha lamang ng vendor ang kalahati ng dapat sana ay ibinebenta kay Ricardo at direktang iniabot sa matanda na nag-alinlangan sandali bago ito tinanggap pa rin. Desisyon iyon ng vendor, walang kinalaman sa kanya. Ha! Piggy, nakakainis ka. Nilapitan ng batang babae si Ricardo at buong pagmamalaking umiling. Nakahanap silang apat ng pwestong mauupuan sa susunod na segundo. Hindi na makapaghintay ang matanda at napakagat labi sa kanyang piniritong dough stick. Anong ibig mong sabihin? Dapat may utos dito. Akin ang dough stick na ito. Malungkot na tanong ni Ricardo. Anong ibig mong sabihin sa'yo ito? Hindi ka pa nagbabayad. Binata, kapag wala kang pera o kapangyarihan, mas mabuting maging makinis, kung hindi, maya-maya ay darating ang gulo. Nginitian ng may-ari ng stall si Ricardo na may nakakatakot na tono. Ang lalaking ito ay nakasuot ng malinaw at mukhang mahirap sa kanyang lumang 2G na telepono mula noong nakalipas na mga taon. Kung ihahambing, ang matanda at mga kabataan ay mukhang mayaman o mayaman. Natural, gusto ng may-ari ng stall na magbenta ng maayos. Ipinilig ni Ricardo ang kanyang ulo at mahinang sinabi, hindi naman kailangang ako ang nagdudulot ng problema sa sarili ko. Matapos mawala ang lahat dahil sa sakit ng kanyang anak, sapat na ang nakita ni Ricardo sa ganitong uri ng pagiging snob mula sa mga may-ari ng stall na tulad niya. Binayaran niya ang kanyang kinain at naghanda na sa pag-alis, dala ang natitirang fried dough stick sa kamay. Oh, so ang ibig mong sabihin ay na-offend kita kaya humihingi ako ng gulo. Hindi ako makapaniwala. Tingnan mo muna ang sarili mo bago mo simulan ang pagtawanan ng iba. Nakasusuklam. Ngumisi ang nagtitinda sa likod ni Ricardo. Biglang may nangyaring kakaiba. Ang matandang lalaki na masayang kumakain ng kanyang piniritong dough stick kani-kanina lang ay biglang napahawak sa kanyang dibdib sa sakit at bumagsak sa lupa. Lolo, ano ang problema? Ginoo. Ward. Mr. Ward. Lolo, mangyaring huwag mo akong takutin. Wow! Takot na takot sina Henry at Rowan James kaya nagbago ang tono ng boses nila. Napaluha ang batang babae sa isang malakas na pag-iyak. Natigilan ang nagtitinda na kanina pa nanunuya kay Ricardo sa biglaang pangyayari. Kabanata 8 Hindi pinapansin damdamin. Mabilis na yumuko si Henry at nagtulak ng ilang quick-acting heart pills sa bibig ng matanda. Gayunpaman, hindi bumuti ang kalagayan ng matanda. Sa halip, ang kanyang ekspresyon ay naging mas masakit, at ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng papel sa isang kisap mata. Lolo, Lolo, gulat na bulalas ni Henry. Kung may nangyari sa matanda, paano niya ito ipapaliwanag sa kanyang pagbabalik? Ang buong pamilya ng Ward ay hindi makayanan ng gayong masamang balita, at ang Edoland, ang lungsod, ay makakaranas ng isang malakas na lindol. Mabilis na kinuha ni Rowan ang kanyang telepono at nag-dial ng 911. Itinuro at pinag-usapan ng mga nakapaligid na pedestrian at kainan. Ano ang nangyayari? Parang may inaatake sa puso. Mayroon bang mali sa fried dough stand na ito? Sa sandaling ito, desperado si Henry na kurutin ang acupoint ng matanda. Gayunpaman, nang ilapat niya ang kanyang kamay sa kanya, biglang nagbago ang kanyang mukha. Huminto na ang paghinga ng matanda. Sa sumunod na segundo, tiningnan niya kung may pulso, ngunit pagkatapos ay napaupo sa lupa sa sobrang gulat. Tumigil ang pulso. Sa madaling salita, ang kanyang lolo ay patay na. Bastos, anong nilagay mo sa piniritong masa? Paanong biglang namatay ang lolo ko? Magsalita ka. Kapag may mangyari sa lolo ko, isasama ko ang buong pamilya mo sa libingan. Sa sumunod na segundo, sumugod si Henry sa vendor na may pulang mata at hinawakan ang kwelyo nito habang sumisigaw. Wala akong nilagay kahit ano. Gumamit ako ng magandang langis at harina, walang idinagdag.
Sigaw ng vendor bilang depensa na may nakasulat na panghihinayang sa buong mukha. Dapat ay ibinente niya ang bahagi ng piniritong kwarta ni Ricardo sa halip na ibigay ang kalahati sa mga taong ito na papalabas na. Ang kanyang sariling kasakiman ang naging sanhi ng hindi kinakailangang sakuna na ito. Mabuti ang piniritong dough stick. Buti na lang masama ang puso ng lolo mo at hindi dapat kumain ng mamantika. Sa sandaling iyon, isang boses ang nagsalita. Lumingon ang nagtitinda at nakita niyang ang binata ang nagsalita. Agad siyang nagpakita ng pasasalamat at hiya sa mukha. Kanina lang, kinukutya ng vendor si Ricardo. Ngunit ngayon, nakakagulat, tumayo siya para sa kanya at nagsalita sa kanyang pagtatanggol. Salamat. Salamat. Wala naman talagang masama sa pinatuyong dough stick ko. Sigaw ng nagtitinda habang umiiyak. Ang lakas ng loob mong kausapin ako. Pinandilatan ni Henry si Ricardo na may galit sa mga mata. Hindi nag-abalang sumagot si Ricardo sa kanya. Diretso siyang naglakad patungo sa matandang nakahandusay sa lupa at hinawakan ang kanyang palso. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Bitawan mo ang lolo ko. Rowan. Nang makita ito, napabulala si Henry sa gulat at sabay na itinuro ang isang utos patungo sa matatag na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Rowan at naghatid ng sipa kay Ricardo. Ang sipa na ito ay nagdala ng tunog ng pagbasag ng hangin, malinaw na nagpapakita ng kanyang kasanayan. Thud. Sa sumunod na iglap ay bahagyang nauuna ang kamao ni Ricardo na bumangga sa papasok na paa. Nakayuko siya roon, hindi balanse ang kanyang posture, at medyo nahihiya siyang bumagsak sa lupa. Si Rowan naman ay mabilis na umatras ng 3 hakbang, dumampi ang dulo ng kanang paa sa lupa, bahagyang nanginginig ang buong binti. Bakas sa kanyang mga mata ang pagtataka. Sa oras na dumating ang ambulansya, ang iyong lolo ay namatay na. Kung ayaw mong mamatay siya, huwag mo akong pakialaman. Kalmadong sabi ni Ricardo habang tumatayo at nagbabala kay Henry. Natigilan din si Henry nang makita niya si Rowan na sinuntok pabalik ni Ricardo. Nang marinig ang sinabi ni Ricardo, nag-alinlangan sandali si Henry. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Ricardo at itinuon ang pansin sa pagpapagamot sa matanda. Sakto niyang minasahe ang iba't ibang acupoint sa B** ng matanda ng sunod-sunod at may tiyak na puwersa. Sanay ang mga galaw niya at seryoso at confident ang ekspresyon niya. Nang makita ang eksenang ito na lumaganap sa harap ng kanilang mga mata, nagpalitan ng tingin sina Henry at Rowan na may bakas ng ginhawa sa kanilang mga mata. Huminto sa pagiyak ang maliit na batang babae at tahimik na nanunood sa kanyang malalaking mata habang ang nagtitinda ay mukhang balisa na parang nagdadasal na may magandang mangyari. Makalipas ang isang sandali o dalawa, biglang umubo ng isang beses ang walang malay na matanda. Ang tunog na ito ay parang musika sa pandinig ni Henry. Sumunod, idinilat ni Eric Ward ang kanyang mga mata, buhay pa ako. Matanda, hindi malusog ang iyong puso. Dapat mong bantayan kung ano ang iyong kinakain. Ang pagkain ng piniritong dough stick sa umaga ay parang humihingi ng gulo. Huwag maging sakam mula ngayon. Mas maganda kung may suka mo lahat ng kinain mo. Sabi ni Ricardo. Oo, binata, tama ka. Salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Ano ang iyong pangalan? Tumango naman si Eric at same time na nagpasalamat sa kanya. Sariwa pa rin sa kanyang isipan ang pakiramdam ng kamatayan, ilang sandali lang ang nakalipas. Pakiramdam niya ay lumakad siya sa pintuan ng impyerno ngunit hinayla siya ng binatang ito pabalik sa buhay. Napuno siya ng pasasalamat. Lolo, okay ka lang ba? Great lolo. Kamusta ka? Lumapit si Henry at ang batang babae sa sandaling ito at nagtanong ng may pag-aalala. Ayos na ako ngayon. Dapat mong pasalamatan ang batang ito dito. Kung hindi dahil sa kanya, namatay na ako ngayon. Umiling si Eric at sinabing, Sir, salamat. Ito ang aking business card. Isipin mo ako, Henry Ward, may utang na loob sa iyo. Ano man ang mangyari sa iyo sa Edoland, huwag mag-atubiling hanapin ako. Ibinigay ni Henry kay Ricardo ang kanyang business card na may kaunting katapangan sa kanyang tono ngunit dahil sa kapangyarihang hawak niya pati na rin ang mga mapagkukunang makukuha sa pamilya ng Ward,
hindi ito isang walang laman na pangako. Wow, Pixie, ang galing mo talaga. Salamat sa pagligtas sa lolo ko. Bulalas ng batang babae sa tabi niya. Walang problema, huwag mo na lang akong guluhin pa. Kinaweya ni Ricardo ang kanyang kamay at tumanggaw sa matanda bago mabilis na umalis dala ang kanyang piniritong dough stick at tofu puddings. Sa 4 na tao doon, maganda lang ang impresyon ni Ricardo sa matanda. Wala siyang panahon na mag-aksaya sa kanila. Gutom pa rin ang kanyang anak. Isang ungol ang pinakawala ni Henry habang hawak niya ang kanyang business card sa himpapawid na tila nahihiya. Damn it! Sa susunod na segundo, nagmura siya sa ilalim ng kanyang hininga. Hindi niya akalain na kahit ang business card ng Pamilya Ward ay tatanggihan balang araw. Ang kanyang mga koneksyon ay hindi niya sineseryoso. Damn it! Pagbalik sa ospital, nag-almusal si Ricardo kasama si Nora at nagpalipos ng umaga kasama ang kanilang maliit na babae bago umalis ng 11:00 para pumunta sa cottage. Isa itong upscale specialty restaurant kung saan sinabi na ang per capita spending para sa isang pagkain ay madaling umabot ng libu-libong dolyar. Ang mga ordinaryong tao ay hindi maglalakas loob na gumawa ng isa pang hakbang. Pagdating niya sa entrance ng cottage, tinawag siya ni Miranda at sinabing papunta na siya, hiniling kay Ricardo na maghintay ng kaunti pa. Pagkababa niya ng telepono, isang mapanuksong boses ang tumunog. Ricardo, anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman na dito ako nagtanghalian kasama si Tom at walang kahihiyang dumating para hintayin ako? Hindi kita papahiram ng pera. Bitawan mo ang ideyang iyon. Bumaba ang isang lalaki at isang babae sa isang BMW X6 at naglakad patungo sa kanila. Ang lalaki ay nakasuot ng marangya habang ang babae ay nakadamit ng mapang-akit. Ito ay ang dating asawa ni Ricardo na si Claudia at ang kanyang mayamang asawang si Tom Bennett. Kabanata Siyam ang dating asawa ay hindi asawa. Mapanukso ang pananamit ni Claudia, na may mapang-akit na pag-indayog sa kanyang paglalakad na naglalabas ng maalinsangang aura. Dapat sabihin, may itsura ang babaeng ito. Si Ricardo ay may ilang mga ari-arian mismo, ngunit sa paglipas ng mga taon ay ginugol ni Claudia ang kanyang pera sa pagpapanatili ng kanyang sarili at siya ay mukhang mas bata kaysa dati. Walang bakas ng panganganak sa kanyang B*D. Pinagmasdan ni Ricardo ang kanyang dating asawa habang nakayakap sa kanya ang kanyang dating asawa, nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang puso. Hindi ako nandito para manghiram ng pera sayo. Sapat na ang naipon ko para sa pagpapagamot ni Nora. Malamig na sabi ni Ricardo. Kung hindi dahil sa paghiram ng pera, bakit mo ako sinusundan? May nararamdaman ka pa ba sa akin? Ipinapayo ko sa iyo na huwag linlangan ang iyong sarili. Nagtaas ng kilay si Claudia at masama ang tingin kay Ricardo. Kawawang bastard. How dare you still think about Claudia? Tingnan mo muna ang sarili mo. Hindi na babalik sa'yo si Claudia. Sumuko na. Haha, wika ni Tom, nakapulupot ang mga braso sa baywang ni Claudia, at nagtanim siya ng matigas na K** sa mukha nito. Ma'am, Tom, itigil mo na ang pag-provoke sa kanya. Paano kung hindi niya kakayanin at sa huli ay gumawa ng isang bagay na marahas? Bahagyang pinaikot ni Claudia ang kanyang B*D, gamit ang matamis at nagrereklamong tono kay Tom. Nang makita ni Ricardo ang eksenang ito, iniwas ni Ricardo ang kanyang mukha, nakaramdam ng pagkahilo. Napagtanto niyang bulag siya noon, nakakalokong iniisip na si Claudia ang makakasama niya sa mahabang panahon. Ricardo, bakit hindi ka nalang umalis? Huwag tumayo dito na nag-*up sa pintuan ng ibang tao. Nagkakahalaga ng 10,000 para lang kumain dito. Salamat sa pagsunod ko kay Tom. Kung hindi ko man lang pinangarap na kumain dito kung susunod ako sa isang tauna na tulad mo sa buong buhay ko. Sinasabi ko sa iyo, huwag na huwag kang magpapakita ng mukha sa harap ko. Napakawalang hiyang sinusundan mo ako. Lalo lang akong naiinis. Pinahiya ni Claudia si Ricardo na may nakasulat sa buong mukha niya. Sinusundan kita ng walang hiya. Claudia, masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Walang imak na umiling si Ricardo. Ano? Hindi ba totoo yun?
Isa kang kawawang bastardo na hindi man lang karapat-dapat na dilaan ang sapatos ko ngayon. Mayabang na nagtaas baba si Claudia. Maya-maya lang, huminto ang isang matengkad na pulang Ferrari at huminto sa tabi ni Claudia at Tom. Wala pang 20 sentimetro ang layo ng sasakyan sa kanila. Napasigaw si Claudia sa takot habang inaakala niyang tatama ang Ferrari sa kanila. King, nagulat din si Tom, na hindi namamalayang lumipat sa likod ni Claudia para magtago. Akmang sisabog na siya sa masasamang salita, nabara ang kanyang boses sa kanyang lalamunan. Dahil sa sumunod na segundo, nakita niya ang isang nakakaakit na magandang figure na lumabas sa Ferrari. Ang mahahabang binti na iyon, ang nakamamatay na kurbo ng baywang at balakang, ang cool at marangal na ugali na iyon ang nagpapigil kay Tom sa kanyang mga masusumpa na salita. Maganda. Napakaganda. Napatingin si Claudia sa magandang babaeng ito at medyo nabawasan din siya. Nang makitang nakatitig si Tom sa babae, lalabas na ang laway, nakaramdam ng inis sa puso, kinurot ng malakas ni Claudia si Tom at tuluyang bumalik sa katinuan si Tom. Sa susunod na segundo, sa hindi paniniwala ni Claudia at Tom, ang napakagandang Diyosa na ito ay talagang lumakad patungo sa Ricardo. Ricardo, gaano ka katagal naghintay? Huwag kang magalit sa akin dahil hindi ako nagpapakita. Pagkarating ni Miranda ay agad niyang niyakap ang braso ni Ricardo at matamis na nagtanong. Sandaling natigilan si Ricardo. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang ugali ni Miranda. Tumingin siya sa kanya na may kakaibang ekspresyon. Nakita lang niya si Miranda na binigyan siya ng masamang tingin at sulyap. Naunawaan ni Ricardo sa kanyang puso at ngumiti, umiling at sinabing, hindi na magtatagal. Sa tuwing handa ka nang kumain ng magkasama, handa akong maghintay gaano man katagal. Aha! Ngumiti si Miranda at nagkaroon ng matamis at nasisiyahang ekspresyon. Sa panunood ng eksenang ito, napatulala si Claudia, na kinukutya lang si Ricardo at sinabihan siyang huwag magdelusyon tungkol sa kanya. Ang makapal na ayos na mukha ay patuloy na nagbabago. Tumikim si Tom at puno ng inggit, selos, at puot ang kanyang mga mata. Ricardo, sino siya? Itinuro ni Claudia si Miranda at matalim na tanong, makapal sa tono ng selos. Ang ilang mga tao ay ganoon din. Walang puso niyang kayang sipain si Ricardo sa gilid ng bangkita, ngunit nang makakita siya ng ibang babae, hindi ito matanggap ni Claudia kahit sandali. Kung si Ricardo ay nakahanap ng isang pangit na itik, walang pakialam si Claudia at tatalikod pa siya at kutsain siya ng mabangis. Ngunit sa kasamaang palad, si Ricardo ay nakatagpo ng isang babae na ganap na sumalubong sa kanya sa lahat ng posibleng paraan. Itong kawawang lalaki. Sino siya sa akala niya? Ricardo, sino siya ulit? Napalingon din si Miranda at nagtanong na may inggit sa maganda nitong mga mata. Ang kanyang pag-uugali ay tulad ng isang babaeng labis na umiibig, nababalisa sa relasyon ng kanyang asawa at ibang babae. Nako, ex-wife ko siya, Claudia. Huwag kang mag-alala. Wala na akong koneksyon sa kanya, kalmadong paliwanag ni Ricardo. Dating asawa. Ang dating ay hindi na asawa. Di bale, matamis na sabi ni Miranda habang nakapout ng nakakaloko. Ricardo, pasok na tayo sa loob para kumain. Gutom na ako. Sige. Nakangiting sabi ni Ricardo sabay yakap sa braso ni Miranda at sabay na naglakad papasok sa restaurant ng cottage. Sa labas, lampas pangit ang mukha ni Claudia. Nang makitang nakatitig pa rin si Tom sa likuran ni Miranda, mas lalo siyang nagalit, nanginginig ang mukha sa galit. Tom, sapat na ba ang nakita mo? Sa wakas ay natauhan si Tom at awkward na ngumiti habang inalis ang tingin. Mukhang mabait siya, hindi ba? Kinagat ni Claudia ang kanyang mga ngipin. Haha, hindi siya kasing ganda mo. Sa paningin ko, ikaw ang pinakamaganda. Sumuyo si Tom nang hindi kumukurap. Tama iyon. Ngumuso si Claudia at ngumisi. Kahit galit na galit siya sa kanyang puso, hindi siya naglakas loob na maging masyadong walang ingat sa harap ni Tom. Kaunting frustration lang ang nailabas niya at pinakawalan ito. Pagkatapos ng lahat, siya ang mayamang ikalawang henerasyon na pinaghirapan niyang makasama. Di ba sabi mo mahirap talunan ang dating asawa mo?
How come? Nag-alinlangan si Tom bago nagtanong. Natatakot ako na sinadya niyang maghanap ng babae at umarkila ng sports car para lang pagselusan ako, mariing sabi ni Claudia. Hiningi pa niya ako ng pera kahapon. Sinong may gusto sa kanya? Hindi makapaniwala si Claudia na pagkatapos niyang hiwalayan ang sarili kay Ricardo, makakahanap siya ng mas hihigit sa kanya. Haha, tama ka talaga. Ang mga taong tulad niya ay talagang kasuklam-suklam, nilalaro ang mga trick na ito para lamang sa ilang kawalang kabuluhan. Ang lakas ng loob na guluhin ang aking Claudia, maghintay hanggang sa ayusin ko siya. Tom sneered mapanlit. Oo, bigyan mo siya ng isang mahusay na palo para sa akin, hayaan siyang mapagtanto na siya ay walang iba kundi basura at walang halaga. Mabangis na sabi ni Claudia. Samantala, pagpasok sa cottage ay kusang binitawan ni Ricardo si Miranda. Salamat, sabi niya. Hindi na kailangan. Sinampal ko ang mukha mo kahapon at tinulungan kitang manampal ng iba ngayon. Consider it my way of apologizing to you, cool na sagot ni Miranda. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Ricardo na hindi makapagsalita. Paghingi ng tawad sa akin sa pamamagitan ng pagsampal sa mukha ng mga tao. Parang, pabalik-balik, lagi kang pumapatol sa iba. Bahagyang sumangot si Miranda sa kanyang mga sinabi, ang kanyang magagandang mata ay may bahid ng pangangibabaw. Anong mali? Gusto mo pa ba akong suntukin? Kabanata 10 Anong klaseng bagay ka? Sunod-sunod na ikinwento ni Rowan ang nangyari noong umagang iyon. Bilang isang martial arts practitioner, may kaunting kaalaman si Rowan sa acupoints, kaya malinaw niyang nailarawan kung paano pinasigla ni Ricardo ang acupoints ng matanda. Matapos pakinggan ang kwento ay napuno ng pagkamangha ang mukha ni Clifford. Hindi ka panipaniwala. Sino ang henyong doktor na ito mula sa isang hindi pangkaraniwang pamilya? Upang magamit ang pamamaraang ito para buhayin ang kanyang puso. Hindi nakakagulat na gumaling si Mr. Ward pagkatapos ng kanyang karamdaman. Lahat ng naroon ay natigilan sa sinabi ni Clifford. Si Dr. Bailey, sabik na sabi ng asawa ni Eric na si Gabriela Ward, dahil sinabi sa iyo ni Rowan kung paano ito ginawa, hindi mo rin ba magagawa? Mukhang excited din si Henry at sinabing, oo. Oo. Dr. Bailey, sundin mo ang pamamaraan ng binata. Gayunpaman, umiling si Clifford at sumagot, hindi ko kaya. Ito ay malayo sa simple. Ang pagkakasunod-sunod ng masahe ay mahalaga at ang bawat acupoint stimulation ay nakakaapekto sa susunod tulad ng isang relay race. Kung mali ang anumang link, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Bukod dito, patuloy niya, hindi ko makabisado ang lakas na kailangan para sa pagmamasahe. Maliban kung ang binatang iyon ay personal na namagitan, walang sino man ang makakatulad nito. Napakaganda, talagang napakaganda. Kinakabahang bulalas ni Clifford. Sa panunood ng eksenang ito, parehong sina Eric at Gabriela pati na rin si Henry ay hindi napigil ang magpalitan ng tingin. Si Clifford ay isa ng kilalang tao sa larangan ng tradisyonal na gamot at espesyal na inimbitahan ng pamilyang Ward mula sa lungsod ng Iloilo upang gamutin ang sakit ni Eric. Ang gayong mahusay na manggagamot ay talagang mataas ang pagpapahalaga sa binata na tumulong kaninang umaga. Ganyan ba talaga kahanga-hanga ang kanyang emergency technique? Nga pala, nakuha mo ba ang contact information ng binatang iyon? Ano ang kanyang pangalan? Pagkaraan ng ilang saglit na pag-ungol sa sarili, biglang naalala ni Clifford na magtanong ng may pag-asa. Bueno, binigay ko sa kanya ang aking business card noong panahong iyon para maabot niya kung kinakailangan ngunit hindi niya ito kinuha, sagot ni Henry. Hindi niya kinuha. Nang marinig ang tugon na ito, tumingin si Clifford kay Henry ng kakaiba bago umiling sa hindi makapaniwala. Nakaramdam ng hiya si Henry sa ekspresyon ni Clifford at para siyang tanga. At sa kasamaang palad para sa kanya, tama siya. Sa sandaling ito, nakita ni Clifford na medyo nakakatuwa ang young master na si Henry. Ang isang taong may gayong pambihirang kasanayan sa medikal ay tiyak na may mga taong humingi ng kanilang tulong. Sino ka sa tingin mo? Napaisip si Clifford sa sarili. Bagamat may kaunting impluwensya ang pamilyang Ward sa Edoland, hindi ito gaanong kumpara sa ibang mga estado at maging sa buong bansa.
Gayunpaman, sa mga kasanayang medikal ng banal na doktor, maging ang mga kilalang pamilya ni Elonio ay ituturing siya bilang isang pinarangalan na panauhin. Ano ang pinagkaiba ng magkaroon ng isa pang buhay kapag maaari nilang kaibiganin ang gayong banal na doktor? Naglakas loob si Henry na sabihin na hindi marunong magpahalaga ang binatang iyon. Iyon ay katawa-tawa. Henry, maging low-key ka na mula ngayon. Maraming eksperto sa mundong ito. Matutong magpakumbaba kapag nakikitungo sa iba. Saway ni Eric sa apo sa mahinang boses. Nanghihinayang siya sa mga ginawa niya noon. Bagamat naging magalang siya sa binata noon, hindi iyon sapat. Kung naging mas sincere at humble lang sana siya noong mga panahong iyon, maaari pa niyang pahabain ng ilang taon ang kanyang buhay. Walang sino man ang tunay na nagpahalaga sa kanilang buhay maliban kung sila ay nahaharap sa kamatayan. Hanggat nabubuhay pa si Eric at maayos ang koneksyon, may pagpapatuloy ng pamilyang Ward ang kaluwalhatian nito sa mga susunod na henerasyon. Kung siya ay bumagsak, ang pamilya Ward ay tiyak na tatanggi. Oo, Lolo, naalala ko. Lolo, makatitiyak ka na hanggat ang banal na doktor na ito ay nasa Edoland pa, tiyak na mahahanap ko siya. Seryoso ang mukha ni Henry habang same time na tumango at tinapik ang dibdib. Kahit na hindi niya alam ang pangalan ni Ricardo, sa kanyang kapangyarihan bilang isang young master ng pamilya Ward, tiwala si Henry na mahahanap niya ang taong ito. Sa pinakamasama, kakailanganin lang ng mas maraming oras. Gold Coast Club, ang nangungunang sikretong kasino. MS. Low. MS. Low. Sa labas ng lounge na pagmamayari ni Mason, magalang na tinawag ng mga nasasakupan ni Mason si Miranda. Kilala nila si Miranda at alam nilang minahal at kinatatakutan siya ni Mason sa parehong oras. Ito ang uri ng takot ng isang nakababatang kapatid na lalaki para sa kanyang nakatatandang kapatid na babae ngunit nagpakita rin ng malalim na pagmamahal sa kapatid. Sa makatuwid, ang mga matitigas na lalaki na ito mula sa gang ni Mason sa mga lansangan ay hindi maglalakas loob na saktan si Miranda kahit nagalitin nila ang kanilang amo. Sis, bakit ka nandito? Kayong dalawa, lumabas kayo. Si Mason, na kanina pa nanliligaw sa dalawang magagandang babae, ay likas na tumayo at inakay sila palabas nang pumasok si Miranda na nasa braso niya si Ricardo. Sa sumunod na segundo, nagulat siya nang makita ang sarili niyang kapatid na nakikipag-cozy sa isang lalaki. Sis, sino ang lalaking ito? Tanong niya. Ito ang bayaw mo, Ricardo. Ipinakilala siya ni Miranda. Napangisi si Mason sa pangalan. Isa pang tool para sa kanyang kapatid na babae. Hindi niya sineseryoso ang mga pekeng, biyenan, na ito. Bakit ka nag-abala na ipakilala siya? Dismissive niyang sabi. Ngunit biglang naging malamig ang ekspresyon ni Miranda nang madiin itong sinaway. Tawagin mo siya sa pangalan niya. Natigilan si Mason at tinuro si Ricardo. Sis, huwad na bayaw at toolman lang siya. Bakit mag-abala? Paano niya matatawag na bayaw ang isang ganoon? At bakit biglang gusto niyang tawagin niya ang puppet na ito sa pangalan? Hindi niya maiwasang magtaka sa lahat ng mga taon bago ang isang ito bakit hindi siya kailanman gumawa ng ganoong kahilingan. Anong ibig mong sabihin na toolman? Kakasal lang ako sa bayaw mo kaninang hapon. Siya ang lalaking minahal ko ng totoo. Bulalas ni Miranda, nakatingin kay Ricardo na may pagmamahal sa mga mata. Ricardo, huwag kang magalit. Wala pang alam si Mason. Ayos lang. Siya ay iyong nakababatang kapatid at nakababatang kapatid ko rin. Paano ako magagalit sa sarili kong kapatid? Sabi ni Ricardo, na pumulupot sa bewang ni Miranda. Nang mapanood ang eksenang ito, napangiti si Mason at saglit na kumislap ang mga mata bago siya nagpakawala ng malamig na singhot. Sis, tigilan mo na yang kalokohan mo. Hindi ako naniniwalang nine-love ka talaga sa lalaking ito. Isa na naman siyang gigolo na ginagamit mo para kasuklam-suklam na naman si isa diba? The other two guys are either dead or useless now kaya ayaw mong may mangyaring masama sa kanya at kaya nagkukunwari ka na parang totoo na this time and making me protect him. Kailangang sabihing kilalang kilala ni Mason ang kanyang kapatid. Dahil kilalang kilala niya ito, hindi siya naniwala sa kanya. Anong uri ng tao ang kanyang nakatatandang kapatid na babae?
Paano siya madaling papabor sa isang lalaki? Speaking of this, tinuro ni Mason si Ricardo at walang kagalang-galang na pinagalitan, sino ang nakababatang kapatid mo? Ano ka ba? Alisin mo ang kamay mo sa kapatid ko, o puputulan ko.